Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Sweet Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Mateo Kabanata 6, talatang 33. Ito po ang sinasabi. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inihahabilin ang lahat ng aming dalangin. O Diyos na dakilang manggagamot, ipadama mo ang iyong mapagpagaling na kamay. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo kami ng lakas, kapayapaan at pag-asang nagmumula sa iyo.
Palakasin mo rin ang loob ng aming mga mahal sa buhay at gawing daluyan ng iyong habag ang mga doktor at tagapag-alaga. Panginoon, samahan mo po kami sa aming paglalakbay at sa bawat gawain ng aming mga kamay. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan. Bigyan mo kami ng karunungan sa pagpasya, sipag sa paggawa, at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang aming mga trabaho upang maparangalan ka at maging pagpapala sa aming pamilya at sa kapwa. Ama, yakapin mo po kami ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa tahanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw sa pangulila, at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila'y nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Para sa aming bansa, O Diyos, Diyos ng mga bansa, aming idinadalangin ang bansang Pilipinas. Pagkalooban mo po kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malasakit sa mamamayan, at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkakahati-hati. Itanim mo ang katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa aming bayan. Gabayan mo kami bilang isang sambahayan o sambayanan na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Aming nilalapit ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Maawaing Diyos, lingapin mo po ang mga mahihirap, nagugutom, walang tirahan, inaapi, at nakalilimutan ng lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa. Kapag ang mundo ay tumatalikod, pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, dignidad, at pagkakataon. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong awa at pagmamahal. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapastoran at naglilingkod sa iyong iglesia. Ama namin, salamat po sa kanilang buhay at tapat na paglilingkod. Palakasin mo ang kanilang espiritu kapag sila'y napapagod at pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban mo sila ng karunungan, katapatan sa iyong salita, at pusong mapagpakumbaba. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng kapayapaan at balutin mo sila ng iyong proteksyon laban sa anumang tukso at pagsubok. Naway ang kanilang buhay ay maging malinaw na patutuo ni Kristo sa iyong bayan. Panginoong Hesus, tinatanggap namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sapagkat ikaw ay mabuti, tapat at maaasahan magpakailanman. Amen. Yun. Ang Mateo, Kabanata 6, talatang 33, ay isa sa pinakamalinaw at pinakamakapangyarihang pahayag ni Jesus
tungkol sa tamang kaayusan ng buhay. Sa gitna ng mga alalahanin ng mga tao, katulad ng pagkain, damit, kinabukasan, at seguridad, itinuturo ni Jesus na may mas mahalagang dapat unahin. Unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Hindi niya itinatanggi na ang tunay na pangangailangan ng tao. Ngunit, itinatama niya ang ating mga prioridad, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar, kundi ang paghahari ng Diyos sa puso at buhay ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban, ang pagtanggap sa Kanya bilang hari, at ang pamumuhay ayon sa Kanyang mga halaga, pag-ibig, katarungan, pagpapatawad, at kabanalan. Kapag ang kaharian ng Diyos ang inuna, mga kapatid, ang Diyos ang nagiging sentro ng ating mga desisyon, ating pangarap, at ang ating mga layunin. Ang kanyang katuwiran naman ay tumutukoy sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Isang buhay na hinuhubog ng kanyang salita at ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi ito sariling katuwiran na nakabatay sa gawa ng tao, kundi katuwiran na nagmumula sa Diyos at nahahayag sa tapat na pamumuhay. Ito ang pamumuhay na pinipiling gawin ang tama kahit mahirap at manatiling tapat kahit walang nakakakita. Mga kapatid, madalas inuuna ng tao ang paghaharap ng seguridad sa pamagitan ng pera, posisyon, o kapangyarihan. Dahil dito napupuno ang buhay ng pagkabalisa at takot. Takot na magkulang, takot na mabigo, takot sa hinaharap. Ngunit sa Matthew 6, talatang 33, binabago ni Jesus ang ating pananaw. Kapag ang Diyos ang inuna, mga kapatid, kapag ang Diyos ang inuna, siya ang bahalang magdagdag ng ating mga pangangailangan. Ang pangakong ito ay hindi lisensya sa katamaran, kundi paanyaya sa pagtitiwala. So ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga pangangailangang binanggit ni Jesus sa naunang talata. Ang pagkain, ang inumin, at damit. Ipinapakita nito na kilala ng Diyos ang ating mga pangangailangan at tapat siyang maglaan. Tapat siyang maglaan para sa kanyang mga anak. Kapag inuuna natin ang Diyos, mga kapatid, ang ating pananaw sa material na bagay ay nagbabago. Mula sa pagkabalisa patungo sa pasasalamat. Mula sa kasakiman patungo sa pagtitiwala. Sa praktikal na pamumuhay, mga kapatid, ang Mateo Kabanata 6, talatang 33, ay isang hamon
na ayusin ang ating mga prioridad araw-araw. Sa oras ng pagpapasya, itanong natin sa Diyos, inuuna ba natin ito ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng oras, sa pamagitan ng lakas, o sa pamagitan ng yaman? Makikita ba ng ang Diyos ang una? Ang pagsunod sa talatang ito ay hindi laging madali, mga kapatid. Ngunit laging nagdudulot ng kapayapaan at direksyon. Sa huli, mga kapatid, ang Matthew Kabanata 6, talatang 33, ay paanyaya sa isang buhay na nakasintro sa Diyos. Kapag ang Diyos ang inuna, ang lahat ay napupunta sa tamang lugar. Ang buhay ay nagkakaroon ng malinaw na layunin. Ang puso ay napupuno ng kapayapaan at ang pananampalataya ay tumitibay. Tunay nga, kapag hinanap natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, mararanasan natin ang kanyang sapat at tapat na pagkakaloob. Hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa espiritual na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa hininga ng buhay at sa lakas na nangmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong iniaalok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginagamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa, at sa pagsunod. Patuloy mo kami akayin, Panginoon, upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin ng pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng panahon. Naway sumainyo ang kanyang liwanag at patnubayan ang inyong mga hakbang. Naway puspusin ang inyong mga puso ng kanyang kapayapaan at higit sa anumang pangunawa. Naway lakasan kayo ng Diyos sa oras ng panghihina, bigyan ng pag-asa sa oras ng pangamba, at gawing daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa kapwa. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.